Magandang araw sa inyong lahat. Ang kasaysayang aming ilalahad ngayon ay batay sa aktwal na salaysay ng babaeng may krus sa noo. Noong una naming pagkikita doon sa Mission House sa Barangay Ampit, San Mateo, Rizal, noong taong 1988. Ang kanyang buhay ay punong-puno ng kahiwagaan, kaya ihanda ang sarili. Magmasid ng mabuti dahil ang kahiwagaan ng mga pangyayari sa mundo ay magsisimula na. Ang babaeng may krus sa noo. Isang babae ang ibigin ng Diyos Ama na maging ina ni Jesus para sa kanyang pangalawang pagbabalik. Dahil naniniwala siyang kaya nitong pamunuan, patnubayan at magsilbing ilaw sa mga anak ng Diyos at makakayanan nitong dalhin ang lahat ng mga paghihirap at pagdurusa ng kanyang mararanasan at makakayanan niyang talimahin at sundin ang kagustuhan ng Diyos. Noong siya'y nasa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, siya ay alaga-alaga at konektado ng Diyos Ama. Pagkatapos ng tatlong buwan sa sinapupunan ng kanyang ina, siya ay nilanggaan ng krus sa kanyang noo, kung saan ay makikita pa rin itong nag-iilaw at iba-iba ang laki magpahanggang ngayon. Siya ay pinanganak sa Pili, Camarines Sur, noong ika-2 ng Hulyo, 1923. Ang kanyang mga magulang ay sina Eusebio Llagas at Filesa Colendres. Ang dalawa niyang kapatid ay sina Jesus at Esther. Pinangarap niyang maging isang madre. At ito ang kursong gusto niyang kunin pagkatapos ng high school. Subalit, hindi sumang-ayon ang kanyang mga magulang. Nang siya ay magpumilit, ay kinulong siya ng kanyang mga magulang sa loob ng kanilang bahay. Hindi na siya pinayagang makalabas. Napag-isip-isip niya na kung patuloy siyang magmamatigas, ay hindi siya makakalabas at hindi makapagtatapos ng pag-aaral. Kaya sinunod niya ang kagustuhan ng magulang na kumuha ng ibang kurso at nakatapos siya ng pag-aaral bilang isang profesor. Nakapag-asawa siya sa subalit hindi nagtagal at nabalo siya kaagad dahil napagpamalan ang kanyang asawa. Siya ay sinagsak at nawala ng buhay. Gayunpaman ay hindi naputol ang kanyang pagiging relihiyoso. Araw-araw siya nagsisimba kasama ang mga bata at dito nagsimula ang hiwaga. Noong sila ay nagdarasal ng rosaryo, nagtaka siya kung bakit hindi na sumasagot ang mga batang kasama niya sa pagdarasal. Nang sila ay kanyang tanungin kung bakit, ang sagot ng mga bata ay kasi maraming mga anghel ang nasa tabi mo. Bigla siya kinabahan, kasi baka naman hindi anghel ang nakikita ng mga bata. Kaya dinala niya ang mga bata sa Roma. Sila ay pinabasbasan niya sa mga exorcist o tagapagpatalsik ng masasamang espiritu. Nawala ang kanyang takot nang sabihin ni Pope John Paul II na go on with your mission because it is true. Isang araw, umagos ang maraming lugar sa kanyang sinapupunan. Umiyak ang kanyang mga kapatid at magulang dahil sadyang napakaraming dugo ang umaagos sa kanyang katawan at buong akala nila ay mamamatay na si Maria Parda. Nagpakita ang isang anghel at sinabi niya na huwag iyakan si Maria Paro dahil hindi pa siya mamamatay. Nilinis lang siya.
Ang mga dugong umaagos sa kanyang katawan ay marumi, kaya inilalabas ito. At nagsitigil sa pag-iyak ang kanyang mga kapatid at magulang. Lumipas ang ilang araw, biglang sumakit ang sinapupunan ni Maria ang paro. Kaya inutusan niya ang isang pamangkin na kumuha ng dawang sambong sa bakuran. Natagalan ito. Inutusan muli niya ang isa pang pamangkin upang kumuha ng sambong. Tinanong niya ang kanyang kapatid kung bakit hindi siya kumuha ng sambong at ang sagot ay, kasi may anghel na nakabantay sa puno. At ang sabi niya ay huwag ko raw bibigyan ng sambong si Maria Paro dahil may laman ang kanyang sinapupunan. At yun ay pinalita nila kay Maria Paro. Pagkatapos ng ilang buwan ay nagpa-check up si Maria Paro sa isang OB-GYN. Naging maayos naman ang bata sa loob ng sinapupunan. Pagkaraan isa pang buwan ay nagpa-check up si Maria Paro. Nagtaka ang doktor dahil nang wala ang bata sa sinapupunan niya. Pagkasunod na buwan ay naroon muli ang bata. Nagpatuloy ang ganoong sitwasyon ng bata sa loob ng sinapupunan. Nagkuminsan ay wala at kuminsan ay nandoon sa sinapupunan ni Maria Paro. Ang nangyayari kasi ay labas-masok ang bata sa sinapupunan ni Maria Paro. Isang hating gabi, naramdaman ni Maria Paro na nabasa ang kanyang hiyaan. Nang buksan niya ang ilaw ay ang pag-alaman niya ng anak na pala siya. Subalit, hindi niya nakita ang kanyang anak. Ang tanging naroon ay ang tatlong buhay ng mga puso. Nang magtanong siya, sinabi ng dalawang anghel, "Nang anak mo ay inalala namin sa langit, dahil kung narito lang siya, ay hindi ka na makapag-misyon." Kaya hindi na nagreklamo si Maria Paro. Kinuha na lamang niya ang tatlong puso at ilagay sa isang darapon at ilagay niya ng formalin upang hindi ito masira. Nagpatuloy siya sa kanyang pagmimisyon. Nagpupunta siya sa mga bahay-bahay at sa bawat bahay na pinupuntahan niya ay napupuno ito ng mga gustong makipagdasal at makinig sa mga mahihiwagang pangyayari sa buhay niya. At sa misyong kanyang ipinalalaganap ayon sa mga mensahe ng Diyos sa kanya. Subalit, isang babae kumontra sa kanyang mga sinasabi sa mga tao. Ngunit, siya ay naparusahan ng anghel. Itinapag ni St. Michael ang mahiwagang bell sa kanyang bahay at tumilabo ng malayo ang bubungan ng bahay nito. Mayroon din mga pari na nagaling sa kanyang pagmimisyon. Kaya gumawa sila ng mga nakasulat sa papel at nasasabi, "Ang pari is crazy." At ipinamigay nila ito sa mga tao upang hindi na sila makinig kay Maria Paro. Subalit, walang nagawa ang mga pari dahil patuloy ang pagdami ng mga members nito at mas dumami ang mga nakikinig sa kanyang misyon. Nagpatuloy din ang kanyang pagdadala ng mga parusa sa kanyang katawan. Ito ibinigay sa kanya ng Diyos dahil siya pinagkatiwalaan na magdala ng mga parusa sa mundo na kagagawa ng mga tao. Tulad ng halimbawa ng Lindol, tinitiis muna niya ang sakit ng kanyang noo bago ito'y bagsak sa mga tao. Noong masakit kapag may paparating na lindol. Subalit, kapag ito'y binagsak na, ay wala na siya mararamdamang sakit sa katawan. Ang kera naman ay mararamdaman sa mga daliri sa paa. Ang digmaang paparating ay mararamdaman sa mga daliri sa paa.
Parang tinutusok-tusok ng mga karayom ang mga ito kapag hindi pa nangyayari ang hikmaan. At kapag nangyari ito, ay wala na mararamdamang sakit sa mga daliri niya sa paa. Masakit naman ang talampakan kapag may sunog na mangyayari. Ang mangyayari ay ilan lamang sa mga sakit at parusang ininda niya sa katawan. Ang bawat parusa ng mundo ay sinasalumunan niya at tinitiis ang hirap at sakit bago ibibagsak sa mga tao. Ang mga hiwarang ito ay kanyang sinumpaan at ipinangako kay Diyos Ama sa abot ng kanyang makakaya dahil gusto niya makatulong sa pagtupad ng mga litiin ng Diyos Ama. Nabigyan pagkakataon ng mga tao ng mananampalataya, magsisi at magbago habang may panahon pa. Hindi na pwede pababain mula sa langit ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus. Dahil tapos na niya ipakita sa buong mundo na talagang may totoong anak ng Diyos na nagpakababa, nagpakasakit at nagpapako sa krus upang tubusin ang sangkatauhan. Hinayaan ng Diyos Ama na mangyari ang ganoon dahil sa sobra niyang pagmamahal sa sangkatauhan. Sa panahon ngayon, ay dumarating siya ng tagapagligtas sa katauhan ng isang babae. At siya ay walang iba, kundi si Maria Amparo Culendres Llagas. Ang babae hinakahan niya ng krus sa noo nung siya'y nasa sinapupunan pa lamang. Sadyang nagtiis siya at nagpakasakit dahil gusto niyang makatulong sa kakaiba at mahiwagang plano ng Diyos Ama para sa sangkatauhan sa panahon ngayon. Mga makapangyarihang anghel, mga santo, direktang galing sa langit ang kanyang inuutusan sa paggawa ng kahiwagaan sa lupa at hindi namamalaya ng tao na sila ay bumababa na sa lupa at nagayon ng tao upang matupad ang misyon ng Diyos Ama sa pamamagitan ni Maria Amparo. Sa kadahilanan, hindi na pwede pagpapako sa krus si Jesus para lang sa pagbabago ng tao. Gagamit ang Diyos ng hiwaga dahil alam niyang ito ang perfectong paraan para mahikayat ang mga taong may pag-asa pa magbago. Bagamat hindi lahat, pero mayroon pa rin mga taong mag-iisip at sa kalaunay magkakaroon ng oras upang sila ay magbalik loob sa Diyos. Kapag napagtanto nila ang sobrang pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga banal na likha. Maliban kay Maria Amparo ay mayroon din isang lalaki ang tumulo sa kanya na saluhin ang mga parusang halos hindi na niya mapayagan dahil sa sobrang bigat at sobrang sakit na pinitis niya sa katawan. Siya ay walang iba kundi si Monsignor Sergiaco Sanchego. Inako niya ang kalahati sa sakit na nararamdaman ni Maria Amparo noong siya ay susuko na. Hanggang sa dumating ang panahon ng kanilang katandaan at pamamayapa noong Marso 2002. Sa pagkakataon ito, ay iba naman ang umaako at nagpapakahirap sa mga parusang dinala noon ni Maria Amparo at Monsignor Sergiaco. Ipinagpatuloy niya ngayon ang sinumpaan ng dalawa at isinumpaan niya hanggang makakaya ang lahat ng sakit na kagawa ng pagkakasala ng tao. Nalalagin at titisin ang mga parusang ito sa kanyang katawan hanggang sa dumating ang itinagdang panahon ng Diyos Ama. Ang tanging naiwan ni Maria Amparo ay ang pisikal na larawan ng kanyang mukha. Ito'y binigyan ng Diyos ng kapangyarihan at hiwaga.
Lahat ng mga tanong ng tao ay makikita ang kasagutan sa pamamagitan ng larawang ito. Ganito kaliwaga ang perfectong paraan ng Diyos para sa sangkatauhan. Ang mga larawan ni Maria Amparo ay nasa Mission House ng Mission of God the Father. Sinusubaybayan ng mga may third eye ang lahat ng mga pinakabagong mensahe mula sa kaitaasan sa pamamagitan ng pagtuto sa larawan niya. Dito sa larawan ito ay makikita ng mga tao may third eye ang lahat ng mga nangyayari pa lamang at mangyayari pa sa ibabaw ng lupa o sa kaitaasan. Perfecto ang paraan ng Diyos Ama. Mga instrumento at piling tao kanyang ginagamit sa pagtupad ng kanyang ikiling, mailigtas ang sangkatauhan sa pagkahulog sa maling landas. Dahil hindi naman pwedeng bumaba si Jesus o maparusahan ang bawat pagkakasala na gagawa ng tao. Ang pagbabalik niya sa mundo ay upang sunduin ang mga mababait, masunurin at karapat-dapat sa kanyang kaharian. Hindi niya gusto bumalik sa sanlibutan nang hindi nabibigyan ng pagkakataon ang mga tao na magbalik loob sa Diyos, at ang napili niyang paraan ay ang pagpili ng tao na sasabit sa mga kasalanan ng iba, kahalintulad ng pagsabit ni Jesus sa mga taong makasalanan noong unang panahon. Mayroon lamang kaunting kaibahan. Kung noon ay pisikal mong makikita ang sulat ni Jesus, ngayon ay hindi mo makikita ang sulat o sakit dahil ito ay nadarama lamang ng tao nagdadala nito. Kung noon ay araw-araw walang humpay ng sakit na dinanas ni Jesus, ngayon ay araw-araw nitong nadarama ng mga instrumento o naatasang magdala nito, subalit may mga oras na nakapagpapahinga ang mga instrumento ng Diyos kapag may bagsak na ang parusa. Hanggang sa mga sandali ito ay patuloy pa rin ang pagpapagsakit at pagpasa ng mga parusa ang mga taong tumutulong sa pagtupad sa mithiin ng Diyos Ama, na sagipin at bigyan ng sapat na panahon ang mga naliligaw ng landas. Gayunpaman, hindi natin alam kung hanggang kailan matitiis ng mga nagdadala ng parusa sa katawan ang mga hirap at sakit na dinadanas dahil sa kagagawa ng mga tao walang takot na gumagawa ng kasalanan. At dapat din natin pasalamatan ang taong maligid sa Kanya at patuloy na itinataguyod ang mission ng God at patuloy na nagtitiis ng sakit at kaparusahan dahil sa kagagawa ng mga taong walang humpay na gumagawa ng kasalanan. Ito ang mga parusang dinadala niya sa kanyang katawan. Ang nasa kanyang itas ng noo ay ang mga proud o mapagmataas. Sa gitna ng kanyang noo ay tornado o ipo. At sa noo mismo ay lindol o earthquake. Sa itaas naman ng kilay sa kanan, mga taong nanunood ng mga X-rated film. Ang sobrang lamig ay nasa kanya, nasa uluhin, pero nasa itaas na kanya. Yung mga mamawating tao, narito sa may tainga, mga sinungaling. Ang walang paniniwala naman sa Diyos, ang sumasakit sa kanya ay ang kanyang mukha. Sa ibaba ng kanyang bibig, yung mga nagsasalita ng mga blasphemy. At saka yung mga
gossiping or marites. Ang mga ano naman, mga lazy, mga ano ba sa Tagalog naman? Yung mga tamad naman, ang sumasakit sa kanya ay ang kanyang batok. At yung mga nag-aaway-away, ang kanyang lalamunan. Ang tsunami o tidal wave ay nasa kanyang braso. Mga aksidente ay nasa kanyang chest. Ano sa Tagalog? Chest. Government anomalies ang nasa may puso. Kasalanan naman ng mga pari ay nandoon sa kanyang likod. Sumasakit ang kanyang likod kung ang nagkakasala ay mga pari at mga religious leaders. Ang bagyo ay nasa kanyang ibaba ng heart. Greediness o pagdalamot ay mararamdaman niya sa siko. Ang gutom, mararamdaman niya sa ibaba ng kanyang puso. Yung mga sex, ibig sabihin mga bawal na sex ay mararamdaman sa kanyang kamay. Mga kidlat at tulog sa kanyang mga daliri. At yung mga robbers, mga magnanakaw ay nasa kanyang hips. Yung baha ay nasa paa. Yung money lovers, ibig sabihin ng money lovers, parang dinidus niya ang pera. Nasa kanyang tuhod o tuhod ang kanyang masakit. Ang landslide nasa kanyang mga binti. Ang gira, war, saka pagsabog ay nasa daliri ng kanyang mga paa. Dito naman sa ano tawag ito? Sa kanyang tikod sa waray. Mga bulkan pumuputok. Volcanic eruption. Ang nasa talampakan ay mga mangyayaring sunog. So, ito, ang lahat ng ito ay mga sakit na nararamdaman niya bago ibagsak sa mga tao. At saka, pag nangyari na ito, sabihin, example, ang gera ay nangyari na, wala na siyang sakit na mararamdaman. Nagkasunog na, wala nang sakit. Pero yung ibang mga kasalanan ng tao, nandun pa rin. So, ibig sabihin, hindi siya nakapagpapahinga. Long. Bagato kalas. Nakaplika na, no? Fix the phone. Ito ang kanilang mga larawan. Si Maria Amparo na nasa San Mateo, Rizal. O kinuha sa kanyang kwarto. Ito naman si Monsignor Seriaco Sandido. Ito ang larawan ng kanilang kasal. Ikinasal sila, subalit ang nagkasal sa kanila ay mga spiritual, direktang galing sa langit. Ang susunod, magkakaroon tayo ng mga ako magtatanong. Tapos sa bawat nasasagot ng mga tanong,
ay may premyo. Okay, dito na tayo sa mga katanungan. Alamin natin kung sinong nakinig at sinong nakaintindi. Sa bawat tanong na nasasagot ay may premyo. Itaas ang kamay kung kayo ay marunong sasagot. Okay? Unang tanong. Taga saan si Maria Amparo? Si Maria Amparo ay mula sa Pili, Camarines Sur. Okay, correct. Taga Pili, Camarines Sur. Sige, pumili ka ng premyo. Ilagay mo rito sa sa inyong basket. Okay. Kalawang tanong. Doon sa group to. Sino-sino ang kanyang mga magulang? Irene. Ang kanyang ama ay si Eusebio Llagas at ang kanyang ina naman ay si Teresa Colendres. Okay. Okay, correct. Ikaw na lang ang maglagay. Lagay mo lang kasi malayo. Chocolate. Okay, very good. Ikatlong tanong. Ito naman sa group 1. Ano ang kanyang pangarap? Jaden. Maging isang madre. Okay. Ang kanyang pangarap ay maging isang madre. Very good. Sige, lagyan mo ng premyo. Sa-apat na tanong. Doon naman sa group 2. Bakit siya ikinulong? Bakit siya ikinulong? Si Scott. Dahil hindi gusto ng kanyang mga magulang na siya ay maging madre. Palakpakan natin si Scott. Very good. Makinig talaga si Scott. Lagyan mo ang kanilang basket. Kalimang tanong. Ito naman. Bakit siya nakatapos ng pag-aaral? Sige. Si Rainier. Muli. Dahil mas pinili niyang sundin na lang ang kanyang ang gusto ng kanyang mga magulang dahil gusto niya makapagtapos ng pag-aaral at dahil ayaw niya makulong sa kanilang bahay. Okay, correct. Para siya makatapos o makalabas, siyempre kukuha siya ng ibang kurso. So, ang kinuha niyang kurso ay maging maging teacher. Okay, sunod na tanong. Ito naman, sa kanila. Saan niya dinala ang mga bata? Si John Ray. Dinala ang mga bata sa Roma. Okay, correct. Dinala ni Mami Amparo ang mga bata sa Roma. Saan ang Roma? Nasa ibang bansa. Hindi yun nasa Pilipinas. Correct. Next. Paano nilinis ng Diyos ang kanyang katawan? Laura. Laura. Siya ay nilabasan ng dugo. Okay, so, nilinis ng Diyos ang kanyang katawan sa pamamagitan ng pag-agos ng maraming dugo sa kanyang katawan. Next question.
Bakit ganoon na lamang ang paglilinis sa kanya? Bakit nilinis siya ng gusto? Princess? Bakit nilinis siya ng mabuti? Dahil ang sumasali sa mission ay dapat Walang ano. walang kahit kunting kasalanan. Okay, may iba pang sagot? Bakit nilinis ng gusto si Maria para bakit nilabas ang lahat ng marunong dugo sa kanya? Mayroon pang ibang sagot? Joanna. Call a friend. Sige, Rinier. Dahil noong mga nakaraang panahon may isinali na dugo kay Maria Amparo kaya dininis siya ng Panginoon. Okay, correct din. Mayroon pang ibang sagot? Bakit kaya nilinis ng gusto si Maria Amparo? Irene? Sapagkat ang dugo na nasa kanya ay marumi na galing sa kanyang asawa. Okay, correct. Mayroon pang iba? Bakit kailangan maging malinis na malinis siya? Mawala ang lahat ng dugo ng tao. Kailangan malinis na malinis ang sinapupunan dahil... sino ang marot? Okay, sige, Jinilish. Sasalita siya ng hindi naririnig. Okay, sige. Sabihin mo niya. Sige. Winaray or... Bakit ganun na lamang ang paglilinis sa kanya? Dahil lalagyan daw. Then malalagyan ng bata ang kanyang sinapupunan. Okay, correct. May sagot ka, ano, Mary Joy? Dahil si Jesus ang nasa sinapupunan niya. Okay, ang malalagay sa kanyang sinapupunan ay si Espiritu ni Jesus. Kaya, dapat malinis na malinis. Sino nakasagot ng dalawa sila? Ay, tama naman si ano, si Nilin. Tama rin ang sagot ni Mary Joy. Sunod na tanong. Bakit hindi siya pinainom ng sampong? Ano, Alice? Dahil may laman ang kanyang sinapupunan. Nasaan ang sinapupunan? Nasa secret. Yung sampung pala, nakakaano yun? Sa winaray, nakakapunit daw yung bata. Pag uminom ka ng sampung, wala ang bata sa iyong sinapupunan. So, hindi siya pinainom. Paano nalaman na may totoong may laman ang kanyang sinapupunan? Dahil nung kumuha ng sabong yung mga bata, may nagpakitang anghel at sinabi sa mga bata na huwag niyong bibigyan ng si Maria Amparo ng sabong dahil may laman nga ang kanyang sinapupunan.
Yan ay sabi lamang. Anong ebidensya na mayroong laman ng kanyang sinapupunan, princess? Pumunta siya sa ubigay at napag-alamang may laman yung kanyang Yes, nagpunta siya sa doktor. Very good, princess. Sige, lagyan mo ng premium si princess. Ano? Obigay ni, mayroon siyang ano na ginagamit para marinig. Anong tawag doon, Alice? Stethoscope? Para marinig ang bata, tibok ng puso ng bata sa loob ng sinapupunan ng isang babae. So, nang magpunta siya sa obigay-ni, mayroong laman ang kanyang sinapupunan. Nakita ba niya ang kanyang naging anak? Nakita ba niya ang kanyang naging anak? Kita o hindi? Hindi po. Bakit? Kasi ang kanyang malikan lang ay direkta dinala sa langit. Sapagkat kung hindi dinala sa langit, hindi siya makakapag-mission. Okay, so, hindi nakita ni Maria Paro ang kanyang naging anak. Dahil dinala na ng dalawang anghel sa langit. Ang rason, dahilan, para patuloy na makapag-mission si Maria Paro. Dahil kung narito lang sa lupa, syempre naman, ang anak ang uunahin. Diba? Okay. May premyo o wala? Mayroon. Next. Ano ang ebidensya ng kanyang panganganak? may 3 buhay na puso. Ulitin. May 3 buhay na puso. Okay. Ang ebidensya ng kanyang panganganak ay 3 buhay na puso. Live hearts. Doon sa higaan niya. Yun ang ipinalit sa kanyang naging anak. Buhay na puso. May buhay pa ba yun? Puso lang. Live hearts. Ibig sabihin, pwedeng hawakan. Anong ginawa niya sa 3 buhay na puso? Okay, ang naunang umalsa. Umaas ng kamay. Dito. Inilagay ito sa isang garapon at nilagyan ng formalin para hindi ito masira. Yan, very good. Dapat ganun ang pagkasagot. Ano? Complete sentence. Kinuha niya ang 3 puso at inilagay sa garapon, nilagyan ng formalin. Yung pang-imbalsa mo sa patay. Formalin yun. Bakit kaya nilagyan niya ng formalin? Para hindi masira. At makita pa natin yun. Gusto ninyong makita ang buhay na puso? Nasa Bicol yun. Punta tayo doon. Ano ang nangyari sa babaeng kumontra sa kanya? Ano ang nangyari? Sa naunang tumaas ang kamay. Ano ang nangyari sa babaeng kumontra sa kanya? Incomplete sentence. Pinurusahan siya ng isang ng anghel at tumilapon ang kanyang bubungan ng bahay mo. Okay, naraduhin ang sagot. Edwin.
Tinapat ni St. Michael ang bell sa bahay ng babae at tumilapon ang bubungan ng bahay nito. Kanyang bahay lamang. Okay. Dapat gano'n, granado. Correct? Correct. Okay. Isang palapot. Itinapat ni St. Michael ang mahiwagang bell sa bahay ng babaeng iyon na kumontra kay Maria Amparo. Yung bell na yan, nasa Bicol din. Mahiwaga ang bell. Galing yon sa langit. Nang itapat nito ni St. Michael, tumilapon ang bubungan ng kanilang bahay lamang. Yung kumontra. Hindi nasali yung iba. Okay. Ano ang ginawa ng mga pare? Ano ang ginawa ng mga pare? Sinong nauna? Sige, si Scott naman. Hindi kayo nagtatas ng kamay. Anong ginawa mo? Sinulat. Sinulat nila na Maria Amparo is crazy. At pinakalat ito sa lahat ng tao. Okay, very good. Scott. Ang mga pare ay nagsulto. Si Scott, grade. Anong grade ka, Scott? Grade 4. Nagiging grade 4 pa lang siya. Ang mga pare gumawa ng sulat sa mga papel at sinasabing Amparo is crazy. Anong crazy? Mali, mababalik siya. At ipinamigay, pinakalat sa mga tao na naroon upang hindi na upang hindi na maniwala ang mga tao kay Maria Amparo. Kasi ang nangyayari, pag pumunta siya sa bahay-bahay, napupuno talaga ng mga tao. Okay, sunod na tanong. Sige. Si Maria Amparo, sagutin ang tama o mali. Dali lang Si Maria Amparo ay nag-iisang babae may cross sa noo. Ulitin ko Si Maria Amparo ay nag-iisang babae may cross sa noo. Ang naunang tumaas ay sige. Pero i-explain mo ang sagot mo Sagutin ang tama o mali. Si Maria Amparo ay nag-iisang babaeng may cross sa noo. Tama. Dahil siya lang yung binigyan ng otoridad ng Panginoon na tumupad sa mga plano ng Diyos. At siya yung nag-iisang babae na tumanggap sa paghihirap na kanyang mararanasan bago ibagsak yung mga parusa na kanyang hinahawakan. Okay, tama ba si Renier? Sino pang may ibang sagot dyan? Irene? Ang kanyang sagot ay tama. Nag-iisa siya. Sa group 2, anong inyong sagot? Adrian. Yeah. Tama lang naman umali, pero explain. Si Maria Amparo ay nag-iisang babaeng may cross sa noo. Tama.
sabihin, nag-iisa lang siya. O, sige. Tama o mali? Tama dahil siyang tinakda ng Diyos. Okay. Kanya. Okay. May paral. Ito yung pagpapatuloy ng sagot niya. Tama. Ngunit, nung pagkatapos ng kanyang pamamaalam dito sa mundo ay may sumunod na humalili sa kanyang pamimisyon at yung cross na sa noo niya ay nagkaroon din yung humalili sa kanya na isang babae rin. So, ibig sabihin, ang sagot tama o mali? Tama. Mali. Dalawa. Ano, Jinilin? Mali. Ang tanong ko, si Maria Amparo ay nag-iisang babaeng may cross sa noo. Tama ba o mali? Dalawa. Mali dahil mayroong pumalit sa kanya nang siya'y namatay. At nalipat ito yung cross na nasa noo. Okay. So, hindi lang isa ang may cross sa noo. Dalawa na sila. Ibig sabihin, hindi nyo na ako. Kung ano ang nasa noo ni Mami, yun din ang nasa noo na umalili sa kanya. So, ibig sabihin, dalawa na ang babaeng, babae ba yun ang lalaki? Dalawa na ang babaeng may cross sa noo. Hindi mo pwedeng sabihin kung sino. Bawal sabihin kasi baka or security purposes. Next question. Ano rin? Tama o mali rin? Lahat ng bahagi ng katawan niya ay sumasakit kapag may parusa siyang sinasalo. Tama o mali? Ulitin ko ha. Lahat ng bahagi ng katawan niya ay sumasakit kapag may parusang sinasalo. Nakita ko si napakatas ang kamay ni Mary Joy. Ang buong katawan niya ay tumatanggap ng parusa at siya ay nanghihirap dahil sa kasalanan ng ibang tao. Tama. Ang tanong ko, ulitin ko ha. Ano bang ibig sabihin ng lahat? Buong katawan. Ang buhok ba sumasakit? Hindi. Ang masilang bahagi ba sumasakit? Hindi. Diba, sinabi ko lang doon sa drawing, yun lang ang sumasakit. Hindi ang buong katawan. May mga kaya lang kaunting natira. Yung mga masisilang bahagi, hindi yun sumasakit. Kasama na ang buhok. Ang buhok, bahagi rin ng katawan lang. Okay, walang kasagot. Next. Ito. Sige. Kapag uminom siya ng gamot, ay mawawala ang parusa o sakit na nararamdaman niya dahil sa kasalanan ng sangkatauhan. Kapag umiinom siya ng gamot, nawawala ba ang sakit dahil sa parusa? Hindi.
Sige. Ben o si Alex? Hindi. Kasi hindi yun ordinary lang na sakit mo ba? Isa yan ang ganun. Nag-alis na lang. Kasi kikakubusin lang. Kasi hindi yun ordinary lang na sakit na nagagamot sa medicine. Anong gamot dyan? Pray. Isa yung Yan lang. ubos na boy. Sagot ka, okay? May damang nila. Okay, tama ka sa sagot. Pero mayroon pang sagot si Renier. Hindi dahil hindi ito pangkaraniwang sakit na kadalasan nararanasan ng tao. Ito ay ang parusa na mararamdaman ni Maria Amparo bago ibagsak ang parusa sa mga tao. So, hindi ito nagagamot ng medisina. Ang gamot nito ay prayer or pray. Prayer. Anong prayer? Pagdarasal. Ang gamot pagdarasal upang maano mga tao. Upang magbago. Hindi talaga ito nagagamot ng medisina. So, sinong dapat bigyan ng premium? Ilang dalawa? Sige, lagyan mo ko ang Sakit ka itong English. pray. Pray. Pagdarasal ang gamot. Okay. Ang sunod, tumutok naman sa PowerPoint. Ang mga tanong ay nasa PowerPoint. Ang pa-preview nito ay mangga. Kasi bakit kaya nagkaroon ng ganitong plano ang Diyos Ama na pumili ng isang tao, isang babae na maging tagasalo o tagapagdala ng parusa o sakit sa katawan bago ito ibagsak sa mga taong nagkasala? Yes, sino ang sasagot sa tanong? Ang premyo ay isang mango. Bakit nagkaroon ng ganitong plano? Sinong sasagot? Si Joanna? Francis? Laura? Ang Diyos naman ay pumili ng isang tao, isang babae na maging tagasalo, tagapagdala ng parusa o sakit sa katawan bago ito bagsak sa mga taong nagkasala upang ang mga tao ay may panahon pa para magbago at para makahingi ng tawad sa Panginoon. Very good. Upang mabigyan ng pagkakataon na makapagsisi. Okay, narito ang tunay na sagot. Dahil ito lang ang paraan okay, ulitin ko ang tanong. Bakit kaya nagkaroon ng ganitong plano ang Diyos Ama na pumili ng isang tao, isang babae na maging tagasalo o tagapagdala ng parusa o sakit sa katawan bago ito bagsak sa mga taong nagkasala? Ang sagot, dahil ito lang ang paraan upang masagip ang mga taong
may pag-asa pang magbago. Nabibigyan sila ng panahon para mag-isip, magsisi, at magbago. Nasagot ba ni Laura? Yes, correct. Ang kanyang sagot. Isang mangga sa kanilang grupo. Dalawang tanong, mga mahirap. Bakit kaya tinanggap ni Maria Parong ganoong pagpapakasakit sa kasalanan ng ibang tao? Kaya noong iyagin karawa. Okay, yeah. Dahil nais siyang makatulong sa mga tao at na makapagbago sila bago ang pangalawang pagdating ng Panginoon dito sa mundo. Okay, very good. Ano ba ito? Dahil gusto niyang makatulong sa plano ng Diyos Ama, nabigyan ng pagkakataong magbago ang mga naliligaw ng landas o nalulunod sa kasalanan. Sunod na tanong. Bakit hindi na pwedeng magpapako muli sa cross si Jesus? Sagot ka naman. Bakit hindi na pwedeng magpapako? Pero hindi na pwede niya magpa-rise up. Okay, Siska? Dahil alam na ng lahat ng mga tao na mayroon ng Diyos. Kaya hindi na siya pwede magpapako pa muli sa krus. Okay, very good. Noon, nagpapako siya. Nalaman nila na totoong Diyos si Jesucristo. Kasi nabuhay siya ulit. At saka, tapos na niyang ipakita sa mga tao na siya ang totoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagkabuhay muli pagkatapos na magpapako sa cross. At sa panahon ngayon, mayroon nang gumaganap bilang tagapagligtas sa katauhan ni Maria Amparo. Next question. Paano malalaman ng tao na mayroon palang nasasaktan sa ginagawa nilang kasalanan? Paano malalaman ng mga tao na mayroon palang nasasaktan sa ginagawa nilang kasalanan? Any answer? Sagot? At Laura. Kapag sila ay manood sa video ito. Okay, correct. Very good. Kapag manood sila, kasi ngayon lang nila nalaman. Diba? So, alam na ng tao na nasasaktan ng Diyos dahil sa ginagawa nilang kasalanan. At sa pagkakataong ito ay malalaman na nila na mayroon palang pumalili sa pagpapakasakit na ginawa noon ni Jesucristo. At kung sila ay tumutok sa episode na ito, ay malalaman na nila ang iba pang dapat nilang malaman sa panahon ngayon. Okay, correct si Laura. Sunod na tanong. Bakit kaya ganun ang paraan ng Diyos na dalhin ng isang tao ang parusa para sa iba? Bakit ganun ang paraan ng Diyos na dalhin ng isang tao ang parusa para sa ibang nagkasala? Sagot ko. Oy, siskat na naman kung pagiging siskat. Dahil mahal niya ang lahat ng mga tao dito. Okay, very good. Dahil mahal niya ang mga tao. At saka, ano pa? Meron pa? Iba pang dahilan? Ulit ito tanong ha?
Bakit gano'n ang paraan? Dahil hindi pa siya pwedeng bumaba para parusahan ang bawat isa. Pumili muna siya ng taong magiging sakripisyo lang. Habang hindi pa siya bumabalik, hindi pa dumarating ang kanyang pagbabalik. Kaya pumili siya ng isang taga-sagip. Hindi pa handa ang mga tao. Ano kaya ang dapat ingatan ng taong nagdadala ng parusa? Ano kaya ang dapat niyang ingatan? Tulad ni Maria Amparo, ano ang pinakaiingatan niya? Niya. Ang kanyang dapat pinakaingatan ay yung hindi dapat siya magkasala dahil siya mismo yung leader o yung may pinakamataas na posisyon. Kaya dapat maging mabuti siyang halimbawa o modelo sa mga kanyang mga tagasunod. Very good. Okay, walang ginagawang kamay. Ingatan niya na huwag mahulog sa kasalanan dahil mapaparusahan din siya. May kaakibat na kaparusahan sa kanya. Ito ay depende sa bigat ng kanyang pagkakasala. Siyempre, kung mabigat ang kanyang kasalanan, mabigat din ang kanyang parusa. So, yun ang dapat ingatan ng mga nagdadala ng parusa. Okay, may premyo na ba? Ito, makakasagot ito si ninyo. Anong bagay sa loob ng inyong tahanan ang kahalintulad ng picture ni Maria Amparo? Ano tantuyo sa kumit balay na kung parehas na itiya picture? Anong bagay ninyo? Sige, isipin ninyo. Halintulad ng function. Si Edwin? Revolto ni Mama Mary. Okay. May sagot siya. TV, ma'am, sapagkat ito ay nag-aatid din ng mensahe o informasyon sa atin. Very good. Television. Anong bagay? Bagay ba si Mama Mary? Ang revolto? Ang revolto ni Mama Mary. Ay, mahalin ko. Okay, correct din. Revolto ni ng unang Maria na ina ni Jesus noon, asawa niya. So, ang pinakahalintulad sa bagay sa inyo, sa loob ng inyong bahay, ang television, correct si Irene. Kasi, parang nanonood kayo ng television sa kanyang noo. At doon, nakikita ang lahat ng mensahe ng Diyos, lahat ng nangyayari pa lamang at mangyayari pa. Diba? Parang pumupunta kayo sa inyong TV pag manonood kayo ng larawan ni Maria Amparo. So, magaling, si Irene. Sagot. Ito, madali lang. Lahat ba ng tao ay pwedeng makakita ng mensahe sa larawan ni Maria Amparo? Kanan ba? Yes, iskat naman. Una sa pagtaas. Hindi lahat.
Yung may third eye lang yung makakakita sa mensahe ng larawan ni Maria Amparo. Very good. Yan naman. Magaling. Magaling. Anak ni Pearly. Lahat ba ng mga tao ay pwedeng makakita ng mensahe sa larawan ni Maria Amparo? Hindi lahat. Kasi yung may mga third eye. Anong third eye? Pangatlong ano? Pangatlong mata. So, magkakaroon ng ano, third eye. Ito ay pagkakaroon ng kakayahang makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng mga tao. Na mga tao, karaniwang lamang. Nakikita niya ang mga bagay na mga spiritual at saka mga bagay na hindi nakikita ng mga walang third eye, nakikita ng may third eye. Tingnan natin ang sagot. Ang makakakita lamang ng mensahe ay ang mga taong may third eye. Subalit, darating ang panahon na lahat ng tao ay mabibigyan ng biyaya na makakita ng mensahe sa picture ni Maria Amparo. Sa ngayon, hindi lahat pinabiyaya ang makakita ng mensahe sa picture ni Maria Amparo. Sino-sino ang dapat nating pasalamatan sa panahon ngayon? Magbigay ng tatlong tauhan. Diyos Ama at si Maria Amparo at yung humalili kay Maria Amparo na isa ring babae. Okay, correct. So, pasalamatan natin ang Diyos dahil sa kanyang sobrang pagmamahal, pumili pa rin siya ng tagasaglit. Pasalamatan din na mayroong nag-volunteer. Ano siya? Present. Kay God the Father, natutulong siya sa pagpapalaganap ng misyon. At saka ang humalili sa kanya ay ganun din, nag-volunteer siya. Na siya, hindi ganun ang kanyang hiningi. Kung pwede siya ay tutulong. Hindi siya nag-volunteer na siyang ihalili kay Maria Amparo. Hiningi lang niya na kung pwede siya matulungan. Yun. Kaya, ito ay naibigay sa kanya. Dahil Father, Maria Amparo at ang taong kasalukuyan na sumasagip sa mga kasalanan ng iba. Ito na. Ano ang dapat mong gawin kung gusto mong malaman ang lugar na pwedeng puntahan sa oras ng mga malalakas at kakaibang mga parusa? Okay, ninyo? Anong sagot mo? Pupunta sa mission house. Okay, babang sagot. Ikaw ay maaari pumunta dito sa aming mission house at ikaw ay maaari manood upang malaman ang mga lugar na maaari maging ligtas oras ng mga sakul. Ikaw ay maaari manood sa aming YouTube na pinamagatang The New Art. You can follow us at subscribe para maging updated kayo sa
bawat i-post ng aming page. Yun lang. Okay, so anong dapat mong gawin kung gusto mong malaman ang lugar na pwedeng puntahan sa oras ng mga malalakas at kakaibang parusa? Sabi niya, pumunta sa Mission House, manood sa picture. Manood rin sa YouTube. Abangan ang mga iba't ibang episode. Mayroon pa bang ibang sagot? Halimbawa si Alice, gusto niyang malaman kung ano ang mangyayari. Anong kanyang gagawin? Si Mary Jo may answer. Subscribe sa YouTube channel upang subaybayan ito ang iba't ibang videos na i-upload soon. Sino ang dapat mong isama sa panonood mo sa picture? Halimbawa, ikaw ay walang sa third eye, makakapanood ka ba sa picture? Sino ang dapat mong isama? Ang may mga third eye. Sige, Scott, isagot si Scott. Ang may mga third eye lang. Isasama mo ang may third eye kasi nood ka na nood, hindi ka naman makakita. So, yung may third eye ang dapat mong isama. Sa ngayon, meron pa ba may third eye dito sa atin? Yung may third eye noon ay nalaginabot ngayon. Kaya lang, naano ka ng third eye, nawawala ang third eye kapag hindi ka na sisimba. Hindi mo na tinututukan ang misyon. Inaalis ang iyong kapangyarihan sa mata. Kapangyarihan yun sa mata na binigay ng Diyos upang makakita ka doon sa picture ni Maria Amparo. Sino sa inyo gustong magkaroon ng third eye? Taas ang kamay. 1, 2, 3. Okay, lahat kayo ay gustong magkaroon ng third eye. Bakit? Para? Bakit gusto mong magkaroon ng third eye? Para makakita sa lahat ng hiwaga. Okay, very good. Very good, yes. O magkaroon na kagaya makakita sa mga bagay na nangyayari pa lamang at mangyayari sa susunod na magiging henerasyon. Okay. So, ang susunod na henerasyon ay punong-puno ng kahiwagaan. Ito ay simula pa lamang ng hiwaga na may picture na pwede pa lang maging telebisyon. Kaya lang, ang nakakakita ay mga may third eye. Yung walang third eye, hindi pa pwede makakita. Okay, ngayon, kayo naman ang magtatanong, ano pa ang dapat ninyong malaman, itanong sa babaeng may cross sa noo? Mayroon pa rin premyo. Mayroon pa tayong 6 na mangga. Sige, magbigay ng magandang tanong. May tanong ka pa? Yung mga hindi naunawaan sa... Sige. Kung
may pagkakataon na bumalik yung mga Diyos, may pagkakataon din bang bumalik si Maria para dito sa mundo? Ay, gandang tanong. Alam ninyo, ang susunod na henerasyon ay puro hiwaga. So si Maria Amparo, gusto niya bumalik. Kaya, pagdating ng panahon, babalik siya, makikita natin siya na buhay. Yun lang, tanong mo. Babalik siya upang makita mo. Sa katunayan, ito sila ngayon. Kaya lang, walang may third eye. Hindi ninyo sila nakikita, hindi ninyo nakikita si Maria Amparo. Hindi ko rin siya nakikita ngayon kasi ang aking third eye ay hindi pa nakabukas. Kung nakabukrat. Kung ginatama daw, pero nakikita ko pag nakapikit ang aking mata. Bakit hindi ako nabigyan ng third eye? Bakit tayo hindi nabibigyan ng third eye? Ako. Ikaw, sino ang marunong sa tanong? Bakit kaya ako ay hindi nabigyan ng third eye sa ngayon? Dahil tayo ay nagdadala ng parusa. Hindi pwedeng mabigyan ng third eye ang mga nagdadala ng parusa. Siguro nagmana kayo sa akin, wala kayong third eye. Siguro may hinihiling dyan na tulungan ako na magdala ng parusa. O lahat kayo may tig-isang dinadala ng parusa. Sa susunod, titingin tayo sa picture para malaman kung sino ang nabigyan ng third eye. Para naman, kahit wala dito yung unang may third eye, makita natin sa picture kung ano ang susunod na mangyayari sa mundo at kung ano-ano pa ang dapat ihanda. Kaya, anong dapat ninyong gawin? Anong dapat ninyong gawin? Sa mga panahon ngayon. Start. Maghanda at linisan ang pusong kaluluwa. Ulitin ang sagot ni Adrian. Tayo ay maghanda at pinisin ang ating puso at kaluluwa. Ulitin pa muli. Tayo ay maghanda at linisin ang puso at kaluluwa. One more. Tayo maghanda at linisin ang ating puso at maging ang kaluluwa. Uy! Paano? Sige. May friend yung pa rin yun. Sino nakasagot? Yun ako. Kanina, sige. Mangga gusto nila. Sige. Paano ka maghanda? Sabihin ang mga bagay-bagay na inihahanda mo sa iyong sarili, pamilya at ano pa. Paano ka maghanda? Paano ka maglinis ng iyong puso at kaluluwa? Specify.
Si si Joanna. Nag-aalok ka para makahanda. Iwasan matukso at bayaran agad pag ikaw ay nagkasala. Okay, Anong binabayad mo sa kasalanan? Pera? Prayer. Ninyo, paano ka naghahanda? Hindi niya alam paano siya maghanda. Jalen, paano ka naghahanda? Ay, Scott na naman. Maging mabuting tao at linisin ang puso. Maging mabuting tao. Very good. Binilin, paano ka naghahanda? Ay, Helen. Kailangan natin magsisi sa mga kasalanan ng ating mga nagagawa. Okay, ano pa? Princess. Paano ka naghahanda? Okay, meron pa bang, wala na ibang sagot? Maraming sagot. Ano, si Janry, paano ka naghahanda? Alice. Bata pa yung In Rose. Si Alice muna. Wala na. Nagpipray yan. Mag-pray, correct. Ano pa? At humihingi ng kapatawaran Hingi ng kapatawaran. Ano pa? sa ating Panginoon. Si Alice. Very good, Janry. Mag-pray, humingi ng tawad. Nagpipray, humihingi ng tawad at umiiwas sa mga tukso. Ano uri ng tukso? Umalo sa mga masasamang influence. Okay. Ano ginagawa ni Alice? Umiiwas sa tukso, huwag umalo sa mga masasamaang influensya. Anong mga masamang influensya? Binilin. Ang pag-inom ng alak. Hindi yun masama, basta hindi lang naglalasing. Ang sabi sa atin, doon sa message sa San Mateo, pwedeng uminom ng alak, basta huwag lang maglasing. Ay, gusto nila maglasing. Kasi para good time. Okay. Pwede uminom, hindi pwede maglasing. Pero ang umahawak ng parusa, hindi talaga pwede. Kung kayo hindi umahawak ng parusa, hindi kayo uminom. Pero huwag maglasing. Kasi pag naglasing, nasisira na ang nasisira ang ano? Nasisira ang pag-isip, ang utak, ang mga ginagawa, hindi na correct. Kasi nalalasing na ang mga ugat. Ang mga ugat na dumadaloy sa inyong utak. Ang matanda, nagiging bata na sa paningin mo. Correct? Kaya humahabol-habol ka sa matanda na nagkatungkol pa. Gusto mo siya na bulabulin. Kasi yung utak mo, iba na ang isip. At nagkakaroon pa ng mga masasamang epekto sa katawan. Okay, so ano pa? Mabuting gawin. Huwag umabsent tuwing Linggo.
Go! Sino absent ngayon? Mama. Saan si Ivan? Okay. Pero hindi naman naglasing. Hindi pa siya manalangin. Okay, so, huwag lumiban sa oras sa araw ng itinakda ng Diyos tuwing linggo. Half day na lang ang kanyang hinihiling sa mga tao. Ito ay ayon sa mensahe ng Diyos na nakita ng isang medyo o may third eye. Half day. Ilang oras ang half day? 12 hours. So sa umaga, pwede ka pa magtrabaho. Wala alauna hanggang 12, ibigay mo na yan sa Diyos. Pero, pag may mga emergency, pwede kang magtrabaho. Diba? Kung may babantayan kang bata, baka naman mahulog, mamatay ang bata. Okay, so yun. Ang iniling ng Diyos, kalinisan ng bawat isa. Paghahanda ng bawat tao. So, dapat tumutok sa mga episode ng The New Art Channel. Kasi pangalawa pa lang itong episode. Ang unang episode ay pangatlo ito. Pero pangalawa pa lang. Yung unang episode ay English version ng pagbabalik ni Moses. Yung pangalawa, pagbabalik ni Moses sa Pilipinas. Pero pwede natin ulitin yun kasi hindi maganda ang pagkakainit. So ito lamang dito natin tapusin ang episode na ito. Subaybayan ang aming channel. Maraming salamat po. See you next episode.